million. In other words, I will have seen after 20 years of impossible doctoring, less than 1/2 of 1% of the population. Habang si Senador Panday is actively changing, determining public policy that will influence your life and mine. That will influence our children's lives, our grandchildren's lives. And I am confident, I think meron po akong mas maibibigay. So, ibig sabihin ninyo, sa pagdodoktor nyo, kahit magpakahirap kayo na magpakahirap, iilan lang ang matutulungan pa rin ninyo. Kakaunti po. So, compared to a political inisip position. nyo, kailangan pumasok kayo sa politika para mas marami ang matulungan. Kailangan po makipagsapalaran tayo. Otherwise, by default, iiwan na naman natin kay Senador Panday ang ating kinabukasan. So, nakita nyo po ba ang Kapatiran Party o kayo ang nakita ng ang Kapatiran Party? Nakita ko po si Mr. Pacheco and I have been very, very impressed with his commitment to leading a Christian life. Ayun. At yun po ang napakalaking halimbawa na patuloy kong sinusundan. Ngayon, napunta kayo sa Liberal Party, I'm sure medyo sumama siguro ang loob ng mga ang Kapatiran Party sa inyo. Naintindihan ko po yan, but I want to assure po them na sila po'y patuloy kong isinasabuhay ang mga prinsipyo ng ang Kapatiran Party. Kakasabi ko nga lang po sa inyo, sa bayan po natin, puros tayo po salita. Mas mahalaga po sa akin ngayon sa aking pananaw na isabuhay po natin sa pamamagitan ng ating halimbawa sa pagkabuhay po natin. At sa palagay ko nga lang, the time for symbolic protest is over. Kung hindi po tayo lalaban in an effective way, yung mga masasamang tao po ay mananatiling umiral sa ating politika. Paano po ba tayo lalaban in an effective way? Mahalaga po to be, one, politically active, and two, to pull all stops. Huwag po tayong sasabihin, alam mo, lalaban kami pero hindi kami gagawa nito, hindi kami gagawa. As long as it's legal, banatan pa natin. Ano pong masasabi niyo tungkol sa mga pagkakaroon po ng people power revolutions? Effective way po ba ito? Well, it was effective po in 1986. Alam niyo po, dapat tandaan niyo po, 1989, umalis na po ako sa bayan natin. So, nung iniwan ko po ang bayan natin, punong-puno ng pag-asa. Ngayon nakakaikot na po ako kasi yung mga 21 ngayon were born in 1989. Patapos na si Cory. Siya po yun. Yun ang problema. Hindi na po nila naaalala na itong diktador na si Marcos pumapatay ng mga tao. Wala na nakakaalala si Leandro Alejandro Pinaslang, Evilio Javier, whose 24th death anniversary we celebrated with silence last week. Wala na nakakaalala. Lorena Barros. Ito mga ito, hindi niyo naalala. Itong dictatorship na yan, pumapatay ng tao. And at the same time, it's centralized corruption. And hindi ho tayo dapat bumalik doon. The culture of death and impunity reigning in our country today is because of that original sin. In 1972, ito po si Marcos, ang ekonomiya ng Pilipinas was bigger than the economy of South Korea. Ang ekonomiya ng Davao Province was bigger than the economy of Singapore in 1972. Ngayon, sasabihin niyo, bakit tayo iniwanan? Dahil yung original sin, nakalimutan natin. Hindi pinaparusahan ang mga magnanakaw at mamamatay tao sa bayan natin. Kahit masasabi niyo, yun ang iisang aral na nakuha ni Gloria Macapagal Arroyo. Makakalusot ka rin naman pala, hayaan mo na. That is the culture of impunity that you and I have to actively resist. Pero hindi po ba nung unang term ni former President Marcos, maganda po ang ekonomiya nun? Ang sinasabi ko lang po, 1972, the year he declared martial law. Yun ang sasabihin ko na lang. At nothing personal po. Ang sinasabi ko kasi, as a physician, alam ko po, napakinggan niyo po ba yung stem cell theory? Ang stem cell means to say, every cell is pluripotent. In other words, one cell can turn out to be a liver cell, a hair cell, eye cell. Para puntay yan. Nasa sa ating kapangyarihan. Hindi ko alam kung paano mangyayari to become either a Mother Teresa or a dictator like Hitler or Marcos. Nasa sa atin po yan. So let's not be arrogant enough to tell anyone, alam mo hindi ako magiging Marcos dahil hindi ho totoo yun. We have to be very vigilant about that. That having been said again, wala kayong masasabi. All I'm saying is, bilang manggagamot, I deal with evidence-based medicine. 1972, our economy was great. 30 years later, we are second to East Timor in our region. Bakit ganon? Dahil hindi pinaparusahan ang mga magnanakaw at mga pumapatay ng tao.
So, nabanggit niyo po itong stem cell research na, kumbaga, kunyari, nasa sa akin ang pagiging dugong Hitler, kunwari lang. Pero, hindi po ba importante din na isipin din natin yung nature versus nurture na debate? Hindi po. Ang sinasabi ko, pluripotent ang cells natin. Pwede kang maging Hitler, pwede kang maging santo. Pero, how you develop is going to depend on you. Kumbaga, paano mo babantayan ang sarili mo Kung sa ano iyong ang buhay? papakinggan mo, yung masama o yung mabuti. How Okay. to live right. So, that Kaya would be araw-araw. nurture. Well, kombinasyon po. Kaya nga dapat araw-araw tayo nagdadasal. Well, nabanggit niyo itong tungkol sa dating Pangulong Marcos. Pero ang pag pinag-uusapan po ang korupsyon at ang mga ganitong mga bagay-bagay, lumalabas daw po na mas grabe pa ang Pangulong Arroyo kay Pangulong Marcos. Ano po masasabi niyo doon? Totoo po ba yan? Alam niyo po, yung ama ni Gloria Arroyo, Diosdado Macapagal, walang bahid po yun. 1965 na tapos ang kanyang term. Meron ba kayong napapakinggan? But this explains nga, si Gloria Arroyo ay isa atin. Convent educated, nagpuntang Georgetown, ekonomista, nagtuturo sa Ateneo, mabait na tao, nagsisimba araw-araw, masipag, batsaga. Pero bakit naging napakabulok ang kanyang administrasyon? Pero naniniwala po kayo na mas bulok ang administrasyon ni Arroyo kaysa kay Marcos? Hindi pa ho. Alam Hindi niyo pa, ho, no? kasi dahil ako po'y nakakatanda ng kaunti sa ating isang MC po rito, hindi pa rin ho. Dahil yung kapangyarihan ni Marcos nung kanyang kalakasan was absolute. Pwede ho Okay. kayong papatay kung kailan. Ngayon, meron na namang culture of impunity, pero hindi pa naman Hindi ganun ganun kasahod klaseng level. sa aking palagay po. Okay. Well, ang alam ko po ngayon, di nasa Liberal Party po kayo. So, sinusuportahan ninyo ang kandidatura ni Senador Noynoy Aquino. At ni Senator Mar Rojas po. Oho. Pero marami pong nagsasabi na mukhang iba po ang mga natutunan nyo sa angkapatiran siguro laban sa, kumbaga, sa partido naman ng Liberal Party. Kasi ang Liberal Party po, yung talagang mga dati ng politiko ang mga nandyan. Ito nga Paano po, po ninyo ito po isang na-explain halimbawa. Si Martin Bautista, Aha. na isang manggagamot, ay binibigyan ng pagkakataon Mhm. together with Yasmin Busranlao, Attorney Alex Lacson, who was the first Secretary General of ang Kapatiran Party, Mhm. at yung pang-apat ay si General Lim. Apat po kami, ilinagay po kami sa isang slot Mhm. in a national ticket with no political experience whatsoever. Mhm. In other words, ito pong partidong to ang nagtatahak na magbigay ng halimbawa that they are willing to take a chance on non-politicians. Pero did you try applying also to other parties? Hindi po. Mhm. As a matter of fact, hindi na po sana ako tatakbo itong eleksyon na to dahil Okay. nga po yung aking wife was pregnant at nagka H1N1 habang Really? alam niyo naman po, 30% ang mortality rate noon. Okay. Mhm. Until nung halos huling araw na ng filing for candidacy, nakatanggap po ako ng tawag mula sa kampo ni Senator Noynoy Aquino at Mhm. inaalok nga ako kung gusto ko makasama. Mhm. At pinag-usapan po na aking may bahay ang implikasyon po nito. At aming hinahangad nga kasi ay makabalik po tayo sa 1986. Okay. Isang panahon sa buhay namin na nagbigay ng pag-asa Mhm. at pagmamahal sa bayan po natin. Well, ang iniisip ko po, si Attorney Alex Lacson po siguro ang tumawag sa inyo at nag-imbitang sumali sa Liberal Party. Iba pa ho, iba pa ho. Pero may si iba Atty. pa. Alex po at ako'y matalik na magkaibigan. Mhm. Pero hindi po ba conflict na ang mga miyembro po ng Liberal Party na tulad ni na Senator Noynoy Aquino at ni Mar Rojas ay galing sa mga political dynasty. Pero sa ang kapatiran po, ang kanila pong premise laban sa mga political dynasty against po solid. So paano niyo po napag-aano yung conflict na yun? Well, masasabi mo rin naman si JC, yung kanilang presidential candidate, Olonga po. pamangkin po ni Gordon ho yata yun. Aha, aha. Alam mo, he would never have been councilor, I think, kung ang pangalan po niya, JC Bautista. Di ba? At saka hindi naman sa minamaliit ko po yung kanyang pagiging pagkonsehal. Pero lahat naman po tayo, we are not perfect. But we have to strive for perfection. And in this case, as I said, we have to put an end to symbolic protest because those days are over. Kung hindi po, sasagasaan po tayo. Mhm. May mga masasamang uri ng politiko out there. Nakakainin po ang bayan natin kung hindi po tayo magiging vigilant. Lumalabas po ba na